sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, makinsay na gabi, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluwa ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutang salamat, alahayag sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo'y nagagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, alahayag, salamat. Start na tayo, Ak. Sige po. Start na tayo. Wait lang. Narinig mo na ako? Share Opo. screen ko lang. Share screen. Narinig mo na ako? Kan. May sound na tayo. May sound na. Check. Sound check. Opo, meron na. Meron po. Narinig ko po. Okay, sige. Add natin. Ayan. Ayan, okay na. May ano na tayo, no? May PowerPoint na tayo. Okay po. Kan. May PowerPoint na tayo. Sige, start na tayo. All praises to the Most High, Abba Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Shabbat Shalom. Greetings to our true nation, Israelite congregation, scattered all over the world. Shabbat Shalom sa inyong lahat. Our topic for today is Piece of Unleavened Bread. Yan yung last day ng ating Piece of Unleavened Bread. Ikapitong araw ng ating Piece of Unleavened Bread. Ako po si Bro Art at kasama ko po si Bro Dan. Pakilala ka, Ak. Shalom. Shabbat Shalom. At praise to the Most High, Yahweh Bahashim Yahweh Shai. At binabati ko po ang lahat ng mga true nation Israelites nag-scattered all over abroad. Ayan po. Ako po si Brother Daniel. All praises to the Most High. Happy Piece of Unleavened Bread po. Last day na po ngayon. Yes, sa lahat happy. po ng ating mga Israelites congregation all over the world. Topic natin, Piece of Unleavened Bread. Ang unang verse natin, yung Exodus chapter 12 verse 15. Basahin mo, Ak. Okay po. Exodus 12:15, it reads,
Itong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin niyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Kan, yan yung nangyari nung panahon ng Exodus. Yung sila Moises at yung mga Israelita. At yung mga Israelita, yun yung utos sa kanila ng ating Aba Yahweh. Tungkol sa pagdiriwang ng Feast of Unleavened Bread. Pinapakita nito yung paglilinis, pag-alis ng libadura bilang simbolo ng pag-iwas sa kasalanan. Kasi ang simbolo kasi ng libadura, yun yung mga kasalanan natin na naipon, di ba? At kaya sineselebrate natin yung Feast of Unleavened Bread, pag-iwas sa mga kasalanan natin, tanggalin yung mga kasalanan natin, at sa pagiging banal. Kailangan tayo maging banal. Habang inaalala natin yung habang inaalala nila ang kanilang paglaya mula sa Ehipto. Di ba, naging slaves yung mga Israelites doon sa Egypt. Kan. Ang meaning ng libadura kasi, leaven ay mga yung sangkap na nagpapalaki o nagpapaalsa ng tinapay at iba pang mga baked goods. Yun, narito yung halimbawa ng pagkain na may libadura. Basahin mo, Yeast o pampaalsa. And ito po yung ginagamit sa tinapay katulad ng pizza at pandesal. Yan. Baking powder. Yung ginagamit naman po sa cake at muffins. Baking soda. Ginagamit sa cookies at iba pang baked goods. Yan. Ayun po. Kan. Yan yung pagkain may libadura. Kaya sa Feast of Unleavened Bread, dapat natin iwasan yan. Huwag tayong kakain ng may mga pagkain may libadura. Tapos yung mga walang libadura naman, o tinatawag na unleavened bread, kabaliktaran lang yan. Yan yung mga pagkain hindi ka dapat gumamit ng mga libadurang pagkain. Pangpalsa katulad ng yeast, baking powder, o baking soda. Kasi sa scriptures, laging binabanggit yan ng ating Messiah Yahushua o tinatawag nilang Jesus Christ, Hesus Kristo. Ang libadura daw ay madalas na sumisimbolo sa kasalanan o maling gawain. Tapos yung walang libadura naman ay sumisimbolo ng paglilinis at kabanalan. May scriptures yan. Basahin natin yung susunod na slide. Nasa scriptures yan. Basahin mo. Okay po. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8. 1 Corinto chapter 5 verse 7 8. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang papaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Kan, di ba? Yan po, napakalinaw po niyan.
Sulat po yan ni Apostol Paul. Ang sabi po dyan ni Apostol Paul, alisin daw natin yung mga libadura na sumisimbolo sa kasalanan. Ito sabi ni Apostol Paul dyan, verse 7, alisin ninyo ang lumang pampalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Kaya doon sa Exodus 12 verse 5, inaano sa atin ng ating Abay Yahweh, inuutos sa atin ng ating Abay Yahweh na alisin yung mga pampaalsa kasi yun yung simbolo ng kasalanan. Lahat ng pampaalsa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Lahat ng pampaalsa na nasa bahay, aalisin natin. Ganon din, yung simbolo niyan sa kay Kristo, yung mga kasalanan, tatanggalin natin yung mga kasalanan natin sa sarili natin. Lahat ng kasalanan, hindi lang isa, dalawa o tatlo. Para daw matulad tayo sa unleavened bread. Tinapay na walang pampalsa. Na sumisimbolo sa kalinisan at walang kasalanan. Kasi nga, tinanggal na natin sa ating sarili yung mga kasalanan. Yun yung simbolo nung unleavened bread. At saka yung sa verse 7, sinabi diyan, dahil daw inalay na sa atin ang ating Messiah, Yahushua, o ang tinatawag nilang Jesus Christ, bilang kordero o tupa. Diba? May verse nga diyan yung ating Messiah ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Diba? Sa verse 8 naman, sinabi dito na sinabi diyan ni Apostol Paul na ipagdiwang daw natin ang Passover. Ngayon, verse 8. Kaya't ipagdiwang natin ang Pasko, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampalsa, mga leavened bread, yan yung simbolo ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Kaya napakahalaga ng pista na ito, yung Feast of Unleavened Bread, kasi ipinase-celebrate sa atin yan ng Misaya at ng mga apostol. Yan ang simbolo ng kalinisan at katapatan. Huwag kang kakain ng tinapay na may libadura ng 7 araw. Ibig sabihin, linisin mo yung sarili mo. Ng 7 araw, hindi ka gagawa ng mga kasalanan, di ba? Yan yung simbolo niyan. Yan yung gustong iparating ng pista na yan. 7 araw na Feast of Unleavened Bread. Ang simbolo ng hindi pagkain ng tinapay na walang pampalsa ay umiwas tayo sa mga kasalanan natin, sa mga ginagawa nating kahalayan. Kasinungalingan, yung mga pagkukunwari ng 7 araw. Yan yung napakahalagang yung dapat nating gawin sa pista na yan. Kasi nga kapag kumain tayo ng may libadura, sa 7 araw na yan, kapag kumain tayo, ang simbolo niyan, inahayaan natin yung mga kasalanan natin, yung mga kasamaan natin at kahalayan. Kumbaga, hindi natin yung ating Abay Yahweh, hindi natin sinusunod. 'Di ba? Sabi niya, huwag kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa, tapos yung tradisyon natin ngayon, binabaliwala natin 'yan. Yung pista na 'yan, ibig sabihin, kumakain tayo ng mga may libadura kasi wala tayong pakialam sa pista na 'yan. Nagkakasala tayo, hindi natin sinusunod yung inuutos sa atin ng ating Abay Yahweh, di ba? Kakalimutan na natin yung simbolo niyan. Ang simbolo ng tinapay na walang pampalsa ay simbolo ng kalinisan at katapatan. Kaya kapag binabaliwala mo yan, yung pista na yan,
hinahayaan mong dumami ng dumami yung mga kasalanan mo. Hindi mo binabawasan. Di ba? Kaya napakahalaga ng pista na ito, mga kapatid. Kan? May dagdag ka? Yun nga po, talagang inano po sa atin ni Apostle Paul sa mga kababayan niya, mga Israelita, yung significant po ng yung unleavened at sa buhay po natin, dun sa pagsunod nga po natin talaga doon sa sinasabi ng ating Aba, na ito yung gawin natin, alisin natin talaga yung lumang mga pampaalsa, yung mga ng kasamaan, kahalayan. Yung kasamaan doon, yung mga hindi nating, tama po yung sinabi nyo na yung mga tradition of men na ginagawa po ng mga po ngayon, ng mga tao ngayon, na ginagawa po nila. Yung mga kasamaan, hindi sila sumusunod doon sa kung ano yung tuntunin yung na sinasabi ng Aba na gawin, na i-celebrate. Kasi marami ngayon ang mga ginagawa ng mga Christian. Kumbaga, nag-base naman din sila sa Bible, pero hindi nila talaga sinusunod yung katulad nga ng peace, yung 7 P's na sinasabi na inuutos na dapat nating sundin. Kaya parang yun po yung kasamaan na sinasabi dito na alisin natin sa ating buhay. Kaya talagang napakaganda po, maliwanag po yung nagawin po natin ang mga bagay nito sapagkat ito yung kalugod-lugod sa kanyang harapan. At yung kalinisan at katapatan na dapat na makita po sa ating mga naglilingkod sa kanya. Yung mga bagay po na yan. Kaya pagdiriwang po natin ito ng may kalinisan at katapatan. Itong 7 P's po ito. Kaya yun po. Tama ka. Yung sinasabi yung simbolo ng yung leavened bread o tinapay na may libadura, ang simbolo daw niyan ay kasalanan. Hanapan natin ng verses yan. Tingnan natin dito sa next slide. Ayan, 3 verse yung katunayan na yung simbolo ng tinapay na may pampaalsa ay mga kasalanan. Kasalanan, pagkukunwari, ano pa ba? Basta lahat ng kasalanan. Basahin mo Mateo 16:6. Kan. Mateo 16:6, read, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ayan, di ba? Kapag binasa mo ng kapag binasa mo ng literal yan, hindi mo maintindihan eh. Ang naiisip mo na, sabi ni Yahweh, mag-ingat daw tayo sa pampalsang kinakalat ng mga Pariseo. Ang unang pumapasok sa isip natin, yung tinapay na baka nagbibigay ng tinapay yung mga Pariseo sa mga tao. Pero hindi po yun yung ibig sabihin yan. Maintindihan ng mga apostol yan, kalaunan sa Mateo 16:12. Basahin mo. Mateo 16:12, it reads, at nauunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Ayan, di ba? Nung kalaunan na pinaliwanag ng ating Messiah Yahweh o tinatawag nilang Hesukristo, na yung tinapay na may pampaalsa ay ang kahulugan niyan yung katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo. Nagtuturo sila ng mga tradition of men. Yes. Yung mga kautusan na wala naman sa Biblia.
Kaya ang Kan. tinatawag diyan ng Misaya ay yung tinapay na may pampalsa. Ibig sabihin, mga kasalanan, mga kasinungalingan, yan yung ibig sabihin yan. Yung tinapay na may pampalsa. Isa pang verses act ng ang kahulugan ng tinapay na may pampalsa ay kasalanan. Sige. Lucas chapter 12 verse 1. Lucas chapter 12 verse 1. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sobrang dami ay nagkakadapakan na sila. Sinabi ni Yahushua, Jesus, sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay kanilang pagkukunwari. Yan yung medyo malinaw na yan. Sabi ni dito ni Yahushua, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Sa unang basa mo diyan, maguguluhan ka yung pampalsa, tinapay ba 'yon? Na ginagamit ng Pariseo, merong lason daw, pero hindi po. Ang tinutukoy na pampalsa ay yung kanilang pagkukunwari. Napakalinaw po niyan. Kaya ang simbolo ng tinapay na may pampalsa ay ang pagkukunwari at kasinungalingan, tradition of men. Yan yung simbolo niyan. Kaya napakahalagang i-celebrate natin yung Feast of Unleavened Bread kasi para ma-refresh tayo kung ano yung mga dapat nating gawin na tanggalin sa buhay natin, di ba? Ng 7 araw. 7 araw nating i-celebrate yan. Di ba? Kaya yung tinapay na may pampalsa, hindi literal na tinapay ang tinutukoy ni Misaya Hamashiach, Yahushua diyan. Kundi isang simbolo. Ang libadura ay kumakatawan sa maling aral, pagkukunwari, at masamang impluwensya. Hindi lang ng Pariseo, pati lahat ng mga Israelitang nagkukunwari, mapagkunwari, di ba? Kahit maliit lang na maling paniniwala o asal, kapag nilagyan mo yan ng libadura, ay kayang kumalat at makaapekto sa buong buhay ng tao. Parang yung tinapay na pag gumawa ka ng tinapay, 'di ba? Hindi mo lalagyan ng pampalsa, napakaliit niya. Pero kapag nilagyan mo na siya ng pampalsa, bigla siyang lalaki. Ibig sabihin niyang kumakalat at nakakaapekto sa buong buhay ng tao. Yan, 'di ba? Ikaw, may ka ba? May dagdag ka? Tama po yung ito yung pagkukunwari na ginagawa po nila kasi may tinanggap po silang unang gospel Pero ang tinanggap nila yung ng mga Israelita yung yung different gospel na maling aral na yung traditions of men, yun yung mga kasalanan Pero yung unang binigay sa kanilang mensahe, yung pagiging kalinisan at pagiging tapat, yun po yung unleavened. Kaya napakahalaga po na manatili po doon at mag-ingat nga po ang bawat isa sa atin na hindi tayo makiayon doon sa kanilang ginagawa. Sabi nga renew our mind, 'di ba? Doon sa meron po doon na tinatawag na renew. Ibahin natin ang ating mga isipan. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. At yun yung sinasabi ng Biblia sa atin na huwag po nating gayahin sila. Huwag tayong makipamatok sa kanilang ginagawa. Yung mga ginagawa po nilang pagkukunwari na yung katulad nga po ng sinasabi ng ating Aba, yung lumikha po sa atin, na sinasabi nga po niya sa kanyang kautusan na sa remember the Sabbath and keep it holy. So doon tayo manatili sa sinasabi po ko ano yung sinasabi ng Aba doon sa kanyang salita sa Biblia. Napakahalaga po yan
na wag po nating babaliwalain at mag-ingat po tayo sa panahon na to, lalo na malapit nang dumating ang ating Messiah at makita po niya tayo madatna na tayo po ay malinis at tapat po doon sa ipinapagawa sa atin ng ating Aba dito po sa mundo. Kanak, all praises to the Most High. Napakagandang salita. Ngayon, alam na natin ang simbolo ng libadura. Ito yung kasalanan. Balikan ulit natin yung Balikan ulit natin yung wait lang bro. Balikan ulit natin yung Exodus chapter 12 verse 15. Basahin mo nga. Basta ang naintindihan na natin na ang simbolo ng libadura o tinapay na may pampaalsa ay ang simbolo niyan yung mga kasalanan, pagkukunwari, lahat. Tradition of men. Yan, diba? Yan na yung simbolo niyan eh. Basahin mo ulit yung Exodus chapter 12 verse 15. Exodus chapter 12 verse 15, it reads, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Ayan, di ba? Gawin nating symbolize yan, yung verse na yan. Ang sabi diyan, alisin natin sa ating tahanan ang lahat ng pampaalsa. Lahat daw. Ang lahat, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Lahat ng pampaalsa na nakikita natin sa bahay natin. Aalisin natin. Ilalabas natin sa bahay natin. Kapag symbolize ang ginamit natin diyan, ang simbolo ng pampaalsa, yung kasalanan. Sabi ng ating Abayahawa, inutusan tayo na alisin natin yung lahat ng ating kasalanan. Saan? Sa ating mga puso, sa ating katawan, sa ating sarili, lahat ng kasalanan, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, lahat ng kasalanan ang dapat nating alisin. Kaya, napakahalaga paano natin aalisin ang ating kasalanan or alias libadura sa buhay natin. Paano natin aalisin lahat ng kasalanan natin sa buhay natin? Yan sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating Abayahawa, di ba? Hingi tayo ng kapatawaran sa ating Abayahawa sa ngalan ng ating Messiah Yahweh Shai. Di ba? Ano-ano ba yung mga kasalanan natin na dapat natin ihingi ng kapatawaran sa ating Abayahawa? Di ba? Ang alam lang yata natin na kasalanan yung wag kang papatay, wag kang magsisinungaling, di ba? Yun lang yata yung alam nating kasalanan eh. Pero ayon sa scriptures, may tamang meaning ng kasalanan. Tamang kahulugan ng kasalanan. Basahin natin yung 1 John chapter 3 verse 4. Ano ba ulit yung pinaka-meaning, kahulugan ng kasalanan? Basahin mo. Yeah. 1 John chapter 3 verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Di ba? Napakalinaw niya, di ba? Ang paliwanag diyan kung ano yung kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya kapag lumalabag ka sa kautusan ng Diyos, yun yung kasalanan mo sa sarili mo. 'Di ba? Kaya napakahalagang malaman natin ang kautusan ng Diyos. 'Di ba? Kaya yung mga Christianity yan, kahit nga yung mga Muslim yung mga lahat ng reliyon sa mundo, ano lang ba yung mga nalalaman nilang mga kasalanan? Konti lang, wag kang papatay, yun lang yung alam nila.
Huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Yun lang, wala na silang ibang alam na kautusan eh. Kasi sinabi mismo nung mga reliyon nila, 'di ba? Sinabi ng mga leader nila, sinabi ng mga pare nila, sinabi ng mga pastor nila na wala na yung mga kautusan, binasura na. Pero anong sinasabi diyan sa scriptures? New Testament na yan, kay Yahweh siya na yan, kay Kristo na yan, sa panahon na ni Kristo to, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung kautusan ng Diyos? Yun yung first 5 books of the Bible, tinatawag na Torah. Yung nakalagay diyan, lahat yun, kautusan ng Diyos. Magbigay tayo ng ng sample pa lang to hindi to yung lahat sample lang yung madalas na nilalabag natin kasi binasura na natin yan. Sinabi ng mga pastor natin, sinabi ng mga pare natin, wala na yan. Itong madalas labagin ng mga reliyon. Basahin mo yung 4 na yan. Kan. Ayan, ang una, pangilin ang Sabat. Exodus chapter 20 verse 8. Ayan, di ba? Pangilin ng Sabat. Nasa Exodus chapter 20 verse 8 yan. Lagi mong tatandaan. Ayan. Basahin ko lang po yung Exodus chapter 20 verse 8. Oh, sige. Hindi ko nilagay yung verse eh. Ikaw magbasa. Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Yan, po. Kan, di ba? Napakalinaw niyan. Kan, di ba? Napakalinaw niyan, di ba? Napakalinaw po. Sige. Pangalawa, huwag kang sasamba sa rebulto. Ayan po. Exodus chapter 20 verse 5. Basahin ko lang po. Verse 5. Tignan po. Huwag mo yuyukurin ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 2 at 4 na salinlahi. Kan. Pangatlo naman pong utos, kautusan niya ay 7 pieces of Yahweh. Sa Levitico. Sayin na po natin. Levitico chapter 23. Levitico chapter 23 verse 2. It reads, ipahayag mo sa mga 22 verse 2, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingili nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Kan. Ano yan? Una, Passover. Pangalawa, Feast of Unleavened Bread. Pangatlo, First Fruits. Pangapat, Pentecost. Panglima, Feast of Trumpets. Pang-anim, Day of Atonement. Pang-pito, Feast of Tabernacles. Ayan po. Feast of Tabernacles. Kan. Ayan. Pang-apat, mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Makikita po natin yan sa Levitico chapter 11. Ayan po.
It reads, sinabi ni Yahweh kay na Moises at Aaron, ganito ang sasabihin nyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Basahin ko po kabuuan dito, Mahaba yan, Nak, eh. Sige po, Mahaba sige po. yan. Apo. Pero Ayun. katulad nung baboy, bawal kainin yan. Yes. Yung sa mga lumilipad, yung mga kumakain ng tao, na mga ibon, bawal din kainin. Tapos sa lumalangoy, yung isdang may hasang at saka may palikpik lang yung pwedeng kainin. The Yung rest, mga bawal na kainin, katulad ng alimango. Scavenger po yan. Yan, bawal kainin. Scavenger yan ng dagat. Ayan, mga shells. Kaya, mga shells, yan, lalo na yan, tahong. Scavengers yan, madumi yan eh. Yes. Sabi nga sa atin, yung katawan natin, templo ng ating abayawa eh. Dapat malinis. Di ba? Kaya napakahalaga na alam natin ang kautusan ng ating abayawa dahil diyan nakasalalay ang paghingi natin ng kapatawaran. 'Di ba? Sa ating mga kasalanan. Kasi nga 'di ba? Sabi sa 1 John 3 and 4, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 'Di ba? Paano tayo patatawarin sa ating kasalanan? Nilalabag natin na sinasadya nating labagin paulit-ulit. 'Di ba? Sabi sa Hebreo, isang beses lang mag-aalay ang ating misaya ng kanyang buhay. 'Di ba? Wala na ulit na ihahandog na magaganap. Wala na ulit handog na magaganap. Yes. 'Di ba? Isang beses lang 'yan. Kanak, may dagdag ka pa? Ayun po, napakalaga po talaga na magbalik loob tayo sa kanya doon sa nais at kalooban po niya na sumunod po tayo doon sa kautusan na inordain po buhat pa po doon sa kila Moises, kay Aaron na ito po yung gawin po natin, ito po yung lakaran po natin. Pangilin po natin yung Sabat, wag po tayong sumamba sa mga rebulto, pagdiwang po natin yung mga sinasabi po nung ating ama na 7 feasts. Wag din po tayong kakain ng mga kumbaga mga hayop na hindi sinasabi ng ating ama na dapat kainin. Kaya na maintindihan po natin kasi napakahalaga po na yung ating paglilingkod, ito po yung tunay na nais sa harapan ng ating aba na paglilingkod sa kanya. Na makapaglingkod po tayo ng may kalinisan at may katapatan doon sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Ayan po. Kanak, tama ka. All praises. Diyan na po tayo magtatapos sa ating topic. Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang ng Peace of Unleavened Bread, naway ating dalhin sa puso ang mensahe ng kabanalan at paglilinis. Ito yung 7 araw na to, kailangan mong magtimpi sa mga kinakain mo. Ibig sabihin, kailangan mong linisin yung sarili mo ng 7 araw. Ang paghingi ng kapatawaran, lahat ng mga kasalanan. Tulad ng tinapay na walang libadura, tayo ay tinawag na alisin ang kasalanan at maling gawain sa ating buhay. Ang 7 araw na pagkain ng tinapay na walang pampalsa ay paalala ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa ating abayawa ay hindi lamang panlabas na kilos, kundi panloob na pagbabago ng puso. Di ba, yung kala mo siya, malinis siya, pero yung sa loob niya naman masamang tao siya, di ba? Hindi ganoon kasi malalaman niya ng ating abayawa yung
panloob na nararamdaman mo, di ba? Mm. Naway patuloy tayong maging mapagmatsyag sa ating mga aksyon. Magpursige tayo sa mabuti, mamuhay ng may pananampalataya at kabanalan. Sa bawat araw, hindi lang 7 araw. Diretso na natin, di ba? Forever na tayong maging Yes, malinis sa ating buhay. Yan. Tawada, brother, tawada. Pagpalain Tawada, tayo tawada. lahat. All praises to the Most High. Yahweh Basham, Yahweh Shai. Ihaw siya. Kan. Hallelujah. Tawada. Tawada po.